Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, atid po sa inyo ng World Radio International, White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyong po likod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang second Sunday of the month of February 2026. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong death, countering some concepts or false concepts. Ang ating pong teksto ay chapter 3 of verses 1 to 4 of the book of Ecclesiastes. We'll read this first in English and then later on in Filipino language. First of all, I would like to inform everybody na ito pong program na ito ay marinig nyo every Sunday, 5 to 6 o'clock in the morning, GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. And of course, ang inyong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Pero inilalagay po natin ito sa YouTube para sa ating mga subscribers on not only in Baguio, Benguet, Cordillera region, but in the whole country, on the whole Philippines, and of course sa ibang bansa, maririnig din ito. At makikita niyo yung aking outline and of course the different illustrations na sinasama po natin sa ating video. YouTube channel po natin, Know Your Bible program. Of course, hanapin niyo aking pangalan, Brother Dan Oliva, and you will see all the videos that we are making every week. So more or less, mga abot na po ng 300 videos since 2018 ang ating ginawa dito sa YouTube channel. At ibig nating paalam sa mga radio listeners natin sa Baguio, Benguet, and other places na minaabot ng ating signal ng GMA Radio. Ang aking pong contact numbers sa Smart ay 059-49329 at sa Globe 0917-700-3134. Sa mga wala pang video, pwede nyo akong makontak dyan sa mga numbers na yan. You have questions, comments, and of course, requests for teaching materials. Pwede namin kayong mabigyan. So let's now start our study on the subject death, countering some concepts based on the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang kamatayan at ang paglilinaw sa mga ilang maling pag-iisip tungkol sa kamatayan hango po sa ating aklat na ating pinamagatang Ecclesiasticus or sa English Ecclesiasticus. Sa course sa wikang Pilipino, ang translation po ng Ecclesiastes ay mangangaral. Alright. Ito po ang sabi dito sa English. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 4. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. So yun po yung ating pagbabasa sa wikang English sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 4. Ganito naman po sinasabi sa wikang Pilipino. Ang takdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Yung ating babasa sa Ecclesiasticus chapter 3 verse 1 to 4 at sa Tagalog version, Mga Gral, Kapitulo 3
1 hanggang 4. Of course, sa ating pong style of programa, sa English muna, and then we will make a translation into the Philippine language for the sake of our brothers and sisters all over the Philippines na kailangan din lang maunawaan sa wikang Pilipino. Of course, we are using the national language of the Philippines. Marami pong lingwahe sa Pilipinas, but ang pinaka-national language po ay ang salitang Pilipino. Sometimes they say Tagalog. Now, let's go to our introduction. The Bible has a lot to say about death, whether it be physical or spiritual. So, pagbabasahin natin ang Biblia, marami pong sinasabi ang Biblia tungkol sa kamatayan, at itong kamatayan ay maaaring physical or spiritual na kamatayan. This lesson, brothers and sisters, we shall notice some false concepts about death. So sa pag-aaral na ito, pag-aaralan natin yung mga maling opinyon o maling ideya tungkol sa kamatayan. Kamatayan ng tao, siyempre. Knowing these false ideas will clear out our minds regarding the afterlife. So pag nalaman ito nating mga ideya na ito o mga konsepto na ito, ay maliliwanagan tayo. At sabi pa rin ng ating Panginoong Kristo sa Juan 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyong katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Now let's discuss at least 4 false concepts that many people are talking about death. Ito pong false concept, ito yung ideya nila na ganito raw ang sinasabi ng karamihan. Pero tingnan po natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. Number 1 false concept. The soul immediately goes to heaven after death. So may mga nagtuturo na yung kaluluwa ng tao napupunta agad sa langit kapag siya ay namatay na. In fact, I've heard a preacher of the Church of Christ recently quoting Ecclesiastes chapter 13 verse 7. Sabi niya, kapag namatay raw ang tao, immediately raw yung kaluluwa pumunta agad sa langit. And he was citing Ecclesiastes 13:7, the body returns to dust and the spirit goes back to God. Yung spirit niya, pinalitan niya po ng soul. Magkaiba po yung spirit and soul. Mamaya po i-discuss natin na hindi po pareho yung espiritu at ang kaluluwa. Marami pong teksto, but we will discuss that by and by. Number 2, false concept. The wicked are annihilated and not resurrected. Ang mga masasamang tao raw, hindi sila mabubuhay, kundi sila ay pupuksain ng Diyos dito sa mundo. Pagbalik daw ni Kristo, sisirain niyang mundong ito, kasama lahat ng mga masasamang tao. That's another false concept. Number 3, as God is loving, all people will go to heaven. So may nagtuturo po na mapagmahal daw ang Diyos based on John 3:16. Lahat daw ng tao eventually will go to heaven. Meron pa nga nagsabi na pati si Satanas daw ay maliligtas. But that is another story. Number 4 lesson or concept na ating tatalakayin tungkol sa kamatayan. There is second chance for man in the next life. Meron daw second chance o ikalawang pagkakataon ang tao pagkatapos ng buhay na ito. In other words, kung halimbawa hindi niya ayos yung buhay niya sa buhay na ito, first life, sa susunod daw na buhay, may second chance. Kaya yung kantang one more chance, gusto nila yon kasi nga may second chance garaw sa kalangitan o sa ibang buhay. Now let's go to our discussion. I hope you're listening, and if you have not yet subscribed, brothers and sisters, to the YouTube channel Know Your Bible program, we're encouraging you to subscribe. And of course, para kayong, pag nag-subscribe na kayo, you will always be given a notification na mayroong bagong video. And of course, we would like to encourage you to share the video that you hear from here to this YouTube channel to others na hindi pa nakakaalam sa salita ng Panginoon Diyos. That's your one way of propagating the gospel of Christ, one way of sharing the Word of God
if you are not the one directly preaching. Kasi ang sabi ni Kristo, go ye into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Ngayon, paano natin masusunod yung kautusan ng Panginoon Diyos na yan? By, number one, by being a disciple maker himself. Ikaw mismo mangangaral ka at magdadala ka ng mga kaluluwa, mga disipulo para kay Kristo. Number two, you cannot become the disciple maker. You can be the prayer partner. Ipagdasal mo ang Ebanghelyo, pagdasal mo rin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yun po ang second part o second thing na magagawa mo. And number three, of course, you cannot become the disciple maker. You cannot pray for the disciple maker. You can support the disciple maker. How do you support? Moral support, pwede rin po yung financial support. Hindi naman masyadong malaki. Nasa inyo po yan kung magkano ibibigay yung suporta sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. If you are not the one going there, and if you are not praying, dahil siguro marami kang ginagawa, but financially, you could help the person preaching the gospel and reaching out to the lost. Now, let's go to the first objectionable concept about death. The soul immediately goes to heaven after death. Marami po ang nag-iisip na kapag isang tao ay namatay, diretso daw yung kaluluwa niya sa langit. Hindi lang po members ng Church of Christ, pero mayroon din mga members ng Church of Christ na nag-asap na diretso daw ang kaluluwa ng tao sa langit. And many of our friends, kamag-anak, kaibigan, etc., believe that the soul goes immediately to heaven kapag siya raw ay mabait, religyoso. Yun ang kalamihang konsepto. But tinuturo ba ng Biblia? Does the Bible really teach that? Many believe therefore that the righteous soul goes to heaven immediately after death. Kaya pag may nagsiselebrate birthday na ng yumaong kamag-anak o yumaong mahal sa buhay, sabi na, happy birthday in heaven, father, mother, cousin, brother, and sister. Mali po yan, kasi wala pa po sa langit. Bakit ko sinasabi yan? Because Christ himself said, no one has gone up to heaven. The Son of Man has come down. So si Kristo mismo sinabi niya, walang tao na nakaakyat sa langit. Pero yung anak ng Diyos, bumaba mula sa langit. Ang ibig sabihin ng Panginoong Diyos si Yeso Kristo, nanggaling po siya sa langit at bumaba siya rito sa ating kalupaan. Yun po ang ibig sabihin. At mayroong nagsasabi, si Kristo raw ay hindi tao kasi sinasabi ng teksto, walang tao na nakakita sa Diyos. Ang anak lamang ng tao si Kristo yon. So ibig sabihin, kung si Kristo nakita niya yung Diyos, hindi siya ordinaryong tao. Okay, yun pong argumento na binibigay ng isa. Now, this is a misinterpretation of Luke 23:43. Doon po sa Lucas 23:43, sinabi ng Panginoong Kristo doon sa kriminal na sumampalataya sa Kanya, nang silang dalawa ay nakapako sa krus. Sabi ng kriminal, hindi natin alam, sabi nila Dimas o Histas, wala pong sinasabi sa Biblia, Lord, please remember me when you enter into your kingdom. Alalahanin mo ako kapag ikaw pumasok na sa iyong kaharian. At sumagot si Jesus sa krus, hindi naturuan yun, hindi nabautismo, pero sinabi mismo ng Panginoong Kristo sa taong yun na sumampalataya sa Kanya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Today you will be with me in paradise. Now notice, Christ did not say, you will be with me in heaven. But Jesus Christ said, you will be with me in paradise. Isasama kita sa paraiso. Hindi niya po sinabing, isasama kita sa langit. Why? Because the Apostle Paul said in the book of 1 Corinthians chapter 15, flesh and blood cannot enter heaven. Ang laman at ang dugo, ibig sabihin ang taong ordinaryo, ay hindi makakapasok sa langit. There must be a change. 1 Corinthians 15, sinasabi doon, there must be a glorified body. Incorruptible body. Yun po ang dadalhin sa langit. And that is why when Christ ascended to heaven,
Nandun yung katawan niya, nandun yung espiritu niya, nandun yung kaluluwa niya. But he was already a glorified being. Hindi na siya yung ordinary na tao. Kasi mismo sinabi na Apostol Pablo, flesh and blood cannot enter the kingdom of heaven. So when Christ went up from Mount Olives to heaven, that was the glorified body. And then suddenly, nawala na lang siya. Naging spirit na siya. Kasi sabi doon sa John chapter 4, verse 23 and 24, God is a spirit. So when we shall be in heaven, we will have the glorified body. We have the soul, we have the spirit, but we have also a glorified body na hindi na po mabubulok, hindi na masisira. Yun po ang itinuturo ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. So Jesus Christ, yung kaluluwa niya, where was the soul of Christ when the body was crucified or after the crucifixion? Well, the soul of Jesus went to Abraham. That's why he said in Luke 23:42, sabi doon niya sa makasalanang tao na pinagaling niya at pinatawad niya, today you will be with me in paradise. So yung kaluluwa ni Kristo mismo, napunta po sa Abraham's bosom or paradise. Ngayon, saan naman pumunta yung Espiritu ni Kristo? Well, doon pa rin sa Lucas 23:46. Sabi pa rin ni Kristo, before he died, before he expired, he said in a loud voice, Father, into your hands I commend my spirit. Ama ko, sa iyo inihahabilin ko yung Espiritu. And that statement of Jesus in Luke 23:46 is in harmony with Ecclesiastes chapter 13, verse 7. Sabi ni Kristo doon ni Haring Solomon, the soul, or rather the body returns to dust, but the spirit goes back to God. Yun po sinasabi sa Ecclesiastes. Now, let's continue. So the soul of Jesus therefore was in Abraham's bosom or paradise from Friday to Sunday. Friday to Sunday yun. On the first day of the week, Sunday, Matthew chapter 28, verse 1, and Mark chapter 16, verse 2, nabuhay po si Kristo. Yung katawan niya nabuhay. Of course, hindi namatay yung kaluluwa at espiritu. The soul does not die, the spirit does not die, but it is only the physical body that dies. So nag-unite yung body, soul, and spirit ng Panginoon at siya ay nabuhay, nakita ng tao. Bakit siya nabuhay? Para ipakita sa tao na siya ay buhay and there is a resurrection there. Ang pinapakita ni Kristo, there is a resurrection from the dead na maaaring mabuhay ang tao. So paradise, brothers and sisters, and heaven are two different places. Hindi po pareho yung heaven at saka yung paradise. Sometimes, nakakaroon ng confusion, but very clearly, heaven is where God dwells. Colossians chapter 3 verse 1 says, Christ is now seated at the right hand of God in heaven. Hindi sinabing paradise. So Christ galing na siya sa paraiso. So this idea of paradise and heaven na mag-isa, hindi po totoo yan. That's wrong. Heaven is different, paradise is different, because 40 days after the resurrection of Christ, He ascended to heaven. So narito siya sa lupa, nakikita ng tao, He has a body, He has the soul and the spirit, may yung body na yung glorified body. Hindi na po yung mabubulok na katawan. Ayon po sa Acts chapter 1 verse 9 to 11, nakipagkita siya sa mga apostoles. There was one time 500 people nakakita sa kanya. Why did Christ stay on earth for 40 days and 40 nights bago siya umakyat sa langit? Para patunayan sa mga nakakita sa kanya sa buong mundo hanggang sa ngayon na may pagkabuhay na muli at si Kristo mismo ang unang patunay o ebidensya na may pagkabuhay na muli at si Kristo mismo. Kaya niyang buhayin yung sarili niya kasi Diyos siya . But He became a human being. Naging limitado siya para ipakita sa tao at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. He has to become a physical being para iligtas ang buong sangkatauhan. Yun pong ibig sabihin nun. Sa Juan 13, John chapter 3 verse 13. Ito pa yung ginagamit ng isang mangangaral. Di ko na sabihin sa inyo, but narinig nyo yung mga video niya. Jesus said, no man has ascended to heaven
But he who came down from heaven, that is the Son of Man. So wala raw nakaakyat sa langit na tao, maliban sa yung nanggaling na sa langit. Yun yung anak ng Diyos o si Kristo. What does that mean? Na hanggang sa ngayon, wala pang taong umakyat sa langit. Si Enoch, si Elijah sa Old Testament, hindi po langit ang pinunta noon. They only went to paradise. Si Moses, nasa paradise. Kaya nga nung pakita si Jesus Christ doon sa Mount of Transfiguration, nandun si Elijah, nandun si Moses. Those souls came from paradise. Nagpakita sila para patunayan na si Kristo ang anak ng Diyos, and also to say that the prophets, the law, were fading, and that the Son of Man, the New Testament law, would be the one to be followed by humanity. So itong ginagamit na text, John 3:13, si Kristo raw ay hindi tao kasi wala raw nakaakyat sa langit na tao kundi ang anak lang ng Diyos. Anyway, John 3:13. Now let's go to the next false concept about the dead. Number 2, the wicked are annihilated and not resurrected. Ang masasamang tao ay wawasakin lang sa mundong ito, hindi sila mabubuhay. This is actually a teaching of one religious group, very popular sa whole world. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, alam nyo na siguro, but these are the ones distributing religious literature. These are the ones who knock on your doors every day, consistently, persistently. Ito yun sila. They are there everywhere. Alright, so dalawang religious group po ang nagtuturo na yung mga masasamang tao ay buwawasakin ng Panginoon Diyos dito sa lupa. Kasama po dyan yung isang Christian thinker, manunulat, may libro pa nga siyang ginagamit ko, pangalan niya si Homer Haley. Believe that the wicked will not be tormented eternally. Hindi po sila naniwala yung eternal torment. Nasabi nila ang Diyos maawain, hindi pwedeng tormented ka forever and ever doon sa impyerno. Sabi nila, because God is so good. They will face there in so-called torment, they will face permanent destruction. Hindi po sila naniniwala doon. Ang basis nila, Revelation chapter 20, verse 14. Cessation of existence or death of the soul. Hindi po sila naniniwala yun. Ang kaluluwa raw at ang kwan ay hindi matatapos. In other words, immortal. Anyway, this view contradicts Matthew 25:46, which states that there is an eternal punishment. Doon po sa Matthew 25:46, ano sabi ng Panginoon sa Kristo doon? Those that have done good will go to eternal life, that those that have done evil will go into eternal punishment. So hindi po sila naniniwala sa Matthew 25:46 and John chapter 5 verse 28 and 29. Yung sinasabi doon na Apostol 1 na magkakaroon ng resurrection, the righteous will go to eternal life, but the wicked will go to eternal damnation. So hindi po sila naniniwala sa doktrina na yan. Alright, so yun po ang second concept na sinabi natin na hindi totoo na ang mga masasamang tao ay mawawala lang sa mundo. Hindi sila mabubuhay na muli. Okay, that is a wrong teaching. Mabubuhay na muli ang masasamang tao and they will suffer eternal punishment in hell. Matthew 25:46, chapter 5, verse 28, 29, and 30. Mayroon po yun doon. Now, let's go to the next. Meron po mga bersikulo na ilagay ko dyan, pero limitado pa yung oras. Kung meron po kayong outline, makikita nyo sa YouTube yung mga verses, Psalms 37, verse 10, Isaiah 47:14, Ezekiel 18:14, and Obadiah chapter 1, verse 16. But if you like, kung interesado kayo mga preachers and teachers of the Lord of God, pwede kong ipadala dito sa inyo itong outline nito. If you have your email address, just tell me and I will send you the outline para makita nyo yung mga ibang verses na ginagamit natin dito sa ating radio program and of course
YouTube channel. Now let's go to the third false concept about death. Ito, marami pong naniniwala dito. God is loving and therefore all people will go to heaven. Mapagmahal po ang Diyos. Kaya lahat ng tao pupunta sa langit. Of course, they make use of John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So some theologians, including Origen, kasama po itong mga church fathers sa 1st, 2nd, 3rd century, Anno Domini, believe in the idea of universalism or universal reconciliation. Ano po yung universalism? Na lahat ng tao maliligtas. Not only second chance, but they will really be saved. So aside from the idea that there is second chance in the next life, naniniwala sila na lahat ng tao eventually will be saved because God is so good, God is so merciful, God is forgiving. So this idea that everyone will go to heaven eventually and regardless of their conduct on earth, good or bad. So, ano man ang ginawa mo dito sa lupa, masama ka man o naging mabuti, dahil maawain ng Diyos, the Lord eventually will take you to heaven with Him. Patatawarin ka raw. Sabi nila, napakalaki ng pagmamahal ng Diyos. He is ever forgiving, merciful, at kaya niyang iligtas ang lahat ng tao. That is not the point. God can save everybody. So pag iniligtas niya lahat, ano naman ang mangyayari sa mga taong naging mabait? So parang ibig sabihin, hindi ka na kailangan magpakabait. Sumunod sa salita ng Diyos kasi eventually, whether you are good or bad, pwede ka pa rin makapasok sa langit. Dahil ang Diyos daro ay mapagmahal, maawain, and very generous sa salvation ng lahat ng tao. So notable historical and modern defenders of this particular theory, sasabihin ko lang yung mga pangalan nila. You can agree or disagree, but these are some of the names na nagtuturo ng ganito yung idea ng universalism. Oh, I know are those people. One of them is John Murray, John Hick, William Barclay, and others. So marami pa po. Ito lang yung mga pangalan na nasalat natin sa ating research. Okay. So these people teach that God's love and power will ultimately overcome sin, leading to the salvation of all humanity. Ano pong ibig sabihin nun? Na yung pagmamahal ng Diyos, yung kapangyarihan niya, eventually, ultimately, sa wakas, ay tatalunin daw ang kasalanan. Siyempre, pati si Satanas, na author ng kasalanan, at ito raw ay maghahantong sa kaligtasan ng lahat ng tao sa buong daigdig, mula sa kay Adan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. That is a very wide range of salvation for everybody. Ang ganda nga namang konsepto. But does the Bible really teach that? Hindi po. Itong sabi ni David Bentley Hart sa kanyang librong That All Shall Be Saved, echo this concept. So yung number one na proponent po nito ng konsepto na lahat ng tao ay maililigtas, universal concept of salvation, ay sumulat po ng libro. Itong si David Bentley Hart, at ang pamagat ng kanyang libro ay That All Shall Be Saved. According to 1 Corinthians chapter 15 verse 38, ito pong isa sa mga teksto na ginagamit nila. When all things are subjected to Him, to God, then the Son of Man or Son of God Himself will also be subjected to Him, to God, who will put all things in subjection under Him, under God, that God may be all in all. So lahat daw na tao sa mundo, papailalim sa kapangyarihan ni Kristo, at lahat daw doon, ipapailalim daw ng Panginoon sa kanyang masalangan para ang Panginoong Diyos ay mag-iisa na lang. In other words, united ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa salvation ng buong sangkatauhan. Yun pong doktrina at ang ginagamit po nilang teksto, 1 Corinthians chapter 15 verse 38. Well, David wrote, itong si David Bentley Hart, sabi niya,
The wicked shall be turned into hell or Sheol, but all nations that forget God. Alright. So, ito primero sabi, I'm sorry. Hindi po pala si David Hurt. Sabi ni King David sa Old Testament, sa Book of Psalms, chapter 9, verse 17, he countering the doctrine of universalism. Sabi ni King David, or the shepherd boy David, the wicked shall be turned into hell, or Sheol, in all nations that forget God. Ang mga masasamang tao daw, dadalhin doon sa Sheol. Sheol is actually another term for hell or impyerno, in all nations that forget God. So yung mga nakalimot sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. 2 Thessalonians 1 verse 8, sabi ni Apostle Paul, those that forget God and those that do not obey the gospel, God will take vengeance of them. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Also the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, napakalinaw po. Paul listed those who will not enter the kingdom of heaven. The adulterers, fornicators, drunkards, idolaters, and all liars, their lot shall be in the lake of fire. Napakalinaw po ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Last false concept na ating pag-aaralan. There is second chance for man in the next life. Ito pong doktrina na ito, marami pong naniniwala kasi ito ay doktrina ng isang malaking religious group na ang kanyang membership ay maybe maabot na po sa bilyon sa buong mundo. Ito ay paniwala nila na ang Diyos nga ay, of course, mapagmahal, pero let's study their teaching. This teaches that some people will get an opportunity to hear the gospel and accept salvation after death. In other words, halimbawa, dito sa mundo masyado silang okupado. Wala silang chance na mag-aral ng Biblia. Namatay sila. Second life, mayroon pang second chance. Mayroong one more chance. At of course, kung kasama ito sa konsepto o sa doktrina na dito sa mundo, mayroon kang pagkakataon kung yung mga kamag-anak mo halimbawa, nasa kabilang buhay ka na, napunta ka ng tinatawag nilang temporary place na tinatawag nilang purgatory or purgatorio. And purgatorio, it means you have a chance to cleanse yourself, not really ikaw, kundi yung mga kamag-anak mo, relatives mo dito sa lupa. They will pray for you, they will even be baptized for you, they will hear masses for you, they will make donations to the church, they will do good things so that you can get out of that temporary place na tinatawag nilang purgatorio. Ano pa yung doktrina? That is allied with the teaching na sinasabi nila yung indulhensya or indulgences. Indulhensya is a teaching that the saints in heaven or the saints in paradise have so many good things in their lives that when you pray to them, manalangin ka sa kanila, yung kagandahang loob nila, yung mga magbuting ganawa nila, mapupunta sa iyo, makikredit sa iyo, and eventually you will get out of the temporary punishment na tinatawag nilang purgatorio. And of course, that kind of doctrine, yan po ang number one na kinalaban noon ni Martin Luther, isa pong pare sa Wittenberg, professor sa Wittenberg, Germany, about 16th century. So one group from the USA believes in the form of a post-mortem teaching and spirit prison to the uninstructed. Meron pong ginagamit silang bersikulo dito para patunayan na pati ang Panginoong Hesukristo bumabaraw doon sa temporary place. Sabi nga nila doon sa Hades, doon sa Tartarus. Kasi ang Hades divided into paradise and Tartarus or place of torment. So anong ginagamit nilang bersikulo? Dito 1 Peter 3:19. Sabi doon, through whom also he went and preached to the spirits in prison. So si Kristo raw, ayon sa kanilang ginagamit ang bersikulo, bumaba daw sa spirits in prison. In that place is actually, sabi nila, yun yung Tartarus. So pumunta raw si Kristo doon, pinangaralan yung mga tao doon para sila ay makalabas doon at mapunta sa paradise. Alright, another verse na ginagamit nila, 1 Peter chapter 4 verse 6, sabi nila, this is the reason the gospel
was preached even to those who are now dead. Itong ebanghelyo raw ay pinangaral sa mga tao na sa mga taong ito ay patay na ngayon. Yun ang interpretation na. Si Kristo raw pumunta roon sa Tartaros, pinangaralan yung mga naroong mga kaluluwa para sila ay magkaroon ng second chance. Well, of course, we discuss natin sa ito sa aking lesson, but the idea there is they are using this verse incorrectly. Hindi po tama ang paggagamit sa mga bersikulo na. There's another video that I have done on this. Alright. So this runs counter. Ito po ay laban sa doktrina ng sinasabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, which says, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. So kung tama na may second chance, hindi na sana sinulat ni Pablo itong 2 Corinthians chapter 6 verse 2 na sinabi niya, today is your day of salvation. Now is the acceptable time. Of course, dapat i-reconcile natin ang Biblia. So, marami pong gumagamit ng Biblia, and if you do not really study it, matutuliro po ang ating mga isip din. That's why we're studying the Bible through this program, through this channel, upang kayo po ay maliliwanagan. Ano sabi ng Biblia? Finally, one of the final verses that we'll be using, ano sabi ng Apostol 1? Apokalipsis 21:27. All whose names are not found in the book of life are condemned to the lake of fire. Sa mga tao na hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sila po ay itatapon sa lawa ng apoy. Apokalipsis 21:27. Napakalinaw po ng Biblia. So there is no second chance for man after death or after the next life. I-summarize po natin yung ating pinag-aralan. So we have discussed this morning, number 1, the soul immediately goes to heaven after death. That's false. Number 2, as God is loving all people shall go to heaven. That's also not true. Number 3 lesson, as God is loving all people will go to heaven. Hindi po tama yan. Another, the wicked are annihilated and not resurrected. Wawasakin o sisirain lang lahat ng masasamang tao. Hindi sila mabubuhay na muli. Makakalimutan lang sila. That's another wrong teaching. And number 4, there is a second chance after that. Mali po yan. Walang second chance. Today is your day of salvation. Sa ating pagtatapos mga kaibigan at mga kapatid, conclusion, the Bible teaches clearly that to be saved spiritually one has to do the following. Para maligtas, anong dapat natin gawin? Ano sabi ni Kristo? Mark 16:16, he who believes in me and shall be baptized shall be saved. Hindi niya sinabi, who believes in me later on, kahit namatay ni siya, shall be saved. He who believes, that is present tense, ang sumasampalataya sa akin at nambabautismuhan ay maliligtas. Ano pa sabi ni Pedro? Repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:38, Gawa 2:38. And finally, sa mga hindi pa Kristiyano, sa kayo mga tao pang hindi pa lumalapit kay Kristo, kayo po ay inimbitahan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano sabi niya? Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Our Father God who art in heaven, thank you Lord for the lesson. Thank you for thy Son Jesus Christ who came down from heaven to give us spiritual salvation. Marami din po salamat sa aming mga sponsors, especially World Radio International, through White Sparrow Road, and West Monroe, Louisiana, USA, mga kapatiran natin at patuloy na sumusuporta, prayers, and of course, encouragement, and some of these brothers and sisters help us financially. Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City in Pampanga, Brother June and Sister Rose on Telasco dyan po sa Canada, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Greg and Sister Luz Manuel of Lingayen City, Jonathan and Annalyn Ramos of Lingayen, Pangasinan,
Of course, Brother Nards and Bibing Tuanyo and Grace Arvin dyan po sa Dao Capiz. And of course, my sister Evelyn in Cebu, Brother Ed in Beulah Lauder dyan sa California, and many others who are supporting, Brother June and Sister Tess Abaya dyan po sa Nueva Ecija, and many others who are helping, praying that this program will be successful and it will reach out to many people who are not yet in the fold of Christ. Maraming po salamat, Panginoon. God bless us all, and may thou forgive us of our sins as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.